Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan. Ako si Crisostomo Ibarra, muling nagbabalik sa aking bayan. Sa aking pagbabalik, dala ko ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga pangarap na bigo at ang galit na umaapaw sa aking puso. Ang aking pag-ibig kay Maria Clara, isang pag-ibig na sinubok ng panahon at mga pagsubok, ay tila isang apoy na naginingas pa rin sa aking kalooban. Ako si Maria Clara. Ako ang babaeng sinisinta ng Panginoong Crisostomo Ibarra. Siya rin ang aking kababata. Siya rin ang aking tinatangi at kami ay tunay na nag-iibigan. Ako ang si Maria Clara de los Santos at ako ay madalas ding tawagin Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni Doña Pia Alba at Kapitan John. Tinaguran akong pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay may katangiang mahimbing, maganda, masunurin at mapagmahal at kilala bilang kainisang puri. Bilang isang babae, ako ay madalas ding nailalarawan bilang isang mistisa, bilog ang mga mata, at ito ay marahil ang mga naging pantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Ako si Padre Damaso, sa Lolimit Angere, ay isang paring Franciscan. Ako ay dating kura ng bayan ng San Diego at ako ay may matinding galit sa mga Ibarra. Ako rin ang isa sa nagpursige na mabilanggo ang ama ni Crisostomo Ibarra. At ako rin ang nag-utos sa dalawang lalaki na hukayin at ilibing sa libingan ng mga dibanyagan ang labi ni Don Rafael Ibarra. Ngunit sa kalaunan, ito ay natapon na lamang sa lawa. Ako ay may magaspang na pag-uugali para sa kanya. Ang mga Pilipino ay mga mangmang, walang pinag-aralan at pinanganak lamang upang maging utusan. Kaya dapat lamang daw natawagin ang mga Pilipino na mga Indio. Ako si Padre Damaso, ang tunay na ama ni Maria Clara. Ako si Sisa, isang mapagmahal na ina na naghihirap sa kahirapan. Ang aking asawa ay isang manggagawa na madalas na umuuwi na lasing at marahas. Ako ay binubugbog ng aking asawa at iniiwanan ng walang pera at pagkain. Ang aking mga anak na sina Crispin at Basilio ay napilitang magtrabaho sa simbahan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Nang mawala ang aking mga anak, ako ay naghanap ng tulong sa mga otoridad. Ngunit ako ay hindi pinansin at pinagbintangan pa ng pagnanakaw. Dahil sa matinding paghihirap at pagdurusa, ako ay nabaliw. Ang pagkawala ng aking mga anak ay nagdulot sa akin ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Ang kawalan ng hustisya at ang pagiging walang pakialam ng mga otoridad ay nagpalala sa aking kalagayan. Si Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio na nagpapanggap bilang isang mestizang Kastila. Kaya't maraming kolorete ang nakalagay sa aking muka at may maling pangangastila.